Bati lang ko na marami. Hello sa lahat ng mga bida at umaasa. Yan. Oh, dami ka na bati. Ang dami niyan eh. Maligayang bati po sa inyo lahat. Hello mga kaibigan sa lahat ng mga may karelasyon na naniniwala sa paliwanag ng jowa nila kahit alam naman di totoo. Totoo yan, no? Sus, garbansus. Mga kaibigan, tawagan niyo ako over 832-6171, 1-800-10-100-5683. Papa Jack is my name on your radio. Programang True Love's Conversations sa Pampuso. At maligayang pakikinig po sa akin Cherry Mobile family. Uy, ngayong buwan ng Mayo, may huling hirit ang Cherry Mobile sa atin, lalo na yung mga Jollibee lovers dahil simula May 1. Actually, ano na to, patapos na mga kaibigan, sa katapusan ng July pa pala ito, ha. May 1 hanggang July 31, 2016, may libreng Jollibee Yum Burger at one-piece burger steak ka. Ang gagawin mo lang, bili ka lamang ng Flair S for Light or Flair J1, Mini Flair S for Mini, Flair XL2 at Mayapad Plus sa pinakamalapit na Cherry Mobile stores. At yan, siguro din mag-register ka. Kompleto mo yung e-warranty process upang makatanggap ng Jollibee food coupon via SMS. Yan. Ipakita yung B-code sa counter ng pinakamalapit na Jollibee branch. Kung ayaw mo ng pinakamalapit, doon lumayo ka. Sige, basta Jollibee yan, ha? Oo. At makakakuha ka ng libreng Yum Burger, one-piece burger steak. Redemption period, mga kaibigan, ay hanggang September 30th, 2016. Yan. Basta Cherry Mobile, ikaw ang bida. Mamaya, mga kaibigan, I will tell you kung nasaan po ang Cherry Mobile this weekend kasi naglilibot po sila. To know more about promos, events, or kung ano ang naka-sale ng Cherry Mobile, you can go to www.cherrymobile.com.ph or you can like their Facebook fan page. It's facebook.com/Cherry Mobile or i-follow sila sa kanilang Twitter account, Cherry Mobile PH, Cherry PH Support or Instagram. Yan. Cherry Mobile PH. Araw-araw maswerte, araw-araw panalo. Talagang everyday is a cherry day. Maligayang pakikinig po sa Cherry Mobile. Hello po sa inyo lahat. May caller tayo. We have Joshua ng Bulacan. Hello. Hello po, Papa Jack. Parang puro lalaki ang callers, ha? Parang ang daming babaeng ano, ha? Ay, teka lang, yung una pala, hindi pala babae ang concern, lalaki rin pala. Hi, Joshua. Hello po, Papa Jack. Oh, yeah. Ilan taong ka na? 19 po. 19. Speak louder, Brad. Uy. 19 po, Papa Jack. 19. Nasa Bulacan ka ngayon? Apo, Ubando, Bulacan po. Ubando, Bulacan. Ano ginagawa sa buhay ni Joshua? Sa ngayon po, waiting po for graduation. So March na lang inaantay mo? Apo. Brad, pwedeng pakilakasan. Ayoko na ulitin. Sa plado ako. Apo, Papa Jack. Lakas po kasi ng ulan. Ha? Malakas po ang ulan dito eh. Napachensya. Sige. Joshua? Yes, Papa Jack. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Hingi lang po ng advice. Bumulong ka pa. Hingi po ng advice. Idikit mo labi mo sa phone. Ayoko nang ulitin pa. Hingi po ng advice, Papa Jack. Magkwento ka na. Kasi po, may girlfriend po ako dati. 6 months na po kami. Brad, hindi kita rinig. Lakas talaga mo ng ulan, Papa Jack. Hindi, wag mo sisihin yung ulan. Kasi pag pinapalakasan ko, lumalakas naman. Ibig sabihin, humihina yung ulan kada magagalit ako. Sorry na, Papa Jack. Dali. Yun nga po, Sir Papa Jack. Sir Papa Jack ka dyan. Sorry na, Papa Jack. Yun po, 6 months na po kaming wala nung girlfriend ko. Gano'ng katagal naging kayo? Almost 1.5 din po. 2.5 hours? Ano ba? 1.5 years. Years, okay. Tapos, 6 months na kayo walang communication? Hindi po. Kasi ganun din po siya. Nakikita ko po siya lagi. 6 months na kayong break? Ako, Papa Jack. Sino nakipag-break? Opo. Ikaw, ang gwapo mo. Siguro hawigan kita. Oo, pag ganun, Papa Jack. Ano na? Ganun, Papa Jack. Kaya pala malakas loob mo eh. Pag mga ganyang hawigan, Brad, talagang push, pack, gano'n. Para tayo pinagbiyak na buko.
Hindi ako buko, sorry. Burger ako. Gusto na ko yan ni Papa Jack. Hindi talaga, bakit? KJ ako eh. O ngayon, Pag nakikita ko pa rin, Papa Jack, sasak. Saan ako, Papa Jack? hindi kita marinig, Brad. Ayaw ko na. Pero, Alright, tawagan niyo ako mga kaibigan over 832-6171 or 1-810-100-5683. Alright, sorry mga kaibigan there's no point that we talk on air and yet I'm having a hard time trying to listen to what you're going to tell me. Di mag-usap lang na ng personal. Puntahan mo ako dito. Walang point sorry mga kaibigan. Sa mga tatawag sa atin, I ask of you only one thing. Give me a good reception and pay attention. That's it. O dalawa pala yun. Diba? Kasi, bulit sana kung tayong dalawa lang nag-uusap. Okay lang yung maintindihan kita. May nakikinig na iba buong Pilipinas. Lahat kayo nakikinig sa akin, sikat na kaya ako. Bro, maniwalan to naman. Binabati ko mga kaibigan, yung mga magjowa, lalo na yung magjowa sabot ngayon na malapit na maging LDR. Mag-iwalay na sila sa darating na Sunday. Si Boy pupunta ng Cebu, si ate nga. Diba? Malungkot na, no? Malapit na ang Sunday, diba? Ilang araw, Wednesday na. Thursday, Friday, Saturday. Siyempre, ang huling kita nyo ay kailan? Araw-arawin nyo na. Boom, tarat. Boom, tarat. Tararat, boom. Ay, nako. I'd like to say hi to the following people. Ito na. Si Tita Winnie, maligayang pakikinig, Tita Winnie. I miss you. Kailan tayo magkakape? Tita G, maligayang pakikinig sa iyo. Tita G Mendoza, maligayang bati sa iyo. At binabati ko nga pala mga kaibigan ang mga naandyan sa may cut salon sa Makati. Nakauwi na pala yung mga staff ko dyan. Maligayang bati po. We have another caller, Kathy of Bulacan. Hello. Hi, good morning. Good evening. Okay na sana eh. Umabot pa sa good morning. Saan sa energy? Siyempre, di ba dapat pag, good morning para positive. Wow, networker. Networking. Nagkape ka na ba? Sana, iba sa networking ganyan kahit di ba kahit mga 10 p.m. Good morning! Ganon. Good morning. Yes. Para, still alive and kicking, ganon. Oo, di ba? Yeah. Tapos tatanong mo yung kausap mo, hoy, you want extra income? Ano lang to, you can do this during your free time. Pero pag gusto full time, mas malala ang income. Bongga, ganyan. Anyways, umuulan ba? Yes, it's raining. Ay, in English pa, yabang. Nagpa-practice lang. Nasa ano ka ba ngayon? Sasakyan? Yes po, pero You pulled over? Dito. Pull over, yes. Di mo alam, no? Tinuloy ko na lang. Oo, nahihirapan ako na yung backload. Anyway, Kathy, what do you do? I'm actually working. Actually, this is my second time to call na. And I think ikaw yung solution sa problema ko. Oo, Hindi naman yung ako solution, talaga. pero ikaw yung way and tools to help me out. Yan. Diba? When was the last time that you called? When was the last time? I think last year. My problem was I had a relationship with my unknown cousin, remember? I do not remember, but you can go ahead and tell me again the story. Before diba tumawag ako, then I explained na I had a relationship with my first cousin na hindi ko alam na first cousin ko siya. Okay. So, then, after nun, ayun, in-explain ko lang, tapos nagkwento, tapos gave me advice, then, actually, alam ko naman yung gagawin ko talaga, kaya lang, andun lang ako dun sa affirmation siguro tawag nun, na to support yung decision ko na tama. So, eventually, it turned out okay. So, I'm okay now. I have moved on. Pero I have... So, you are no longer together? Yes. Wala na. So, ayun. So, what's the purpose of this call?
Actually, hindi naman, tumawag ako not for love life or hindi naman siya super problem. Ay, ita-downline mo ako. Oo, ano ka ba? Kulang na lang ako, kukota na ako, sir. Sorry. Nabiro lang. And actually, in relation to kota, yun yung actually yun yung concern ko sa'yo. And I need your opinion. Alright. In terms of career-wise. Medyo nahihirapan na talaga ako. So, ayun. Pwede na ba ako mag-share? Alright, go ahead. Ay, ganito kasi, sir. Well, hindi naman kami well-off family. So, nag-strive talaga yung family ko para makapagtapos ng school. So, syempre, hindi ko naman sila female. So, I was able to graduate, able to find a good work, good career. But right now, actually, I have reached siguro pwede ko na masabi na na-reach ko na yung peak ng career ko in terms of compensation, benefits, and all. Pero right now, come last year kasi, naka-receive ako ng promotion. Pero that promotion, medyo hesitant ako to accept. Okay, ano work mo ngayon? Right now, before kasi I used to handle events and marketing, Okay. PR, ganyan. Okay. So, then ngayon, I was full-time doing sales. So, Alright. before kasi I'm enjoying yung pag-sales, ganyan. So, kumbaga pero not serious kasi hindi naman yun yung key roles ko or key responsibility ko kasi nga I'm a marketing, I'm a PR person. So, tapos, last year, the company had a concern when it comes of sales. So, they chose me to be the key account for a certain area, which I've been traveling around the Philippines and abroad. Problem is, parang I'm not happy. Ay, ganon. Yeah, although I know kasi parang yung job Mariak ko, it's kaya kita tinawagan. Joke lang din naman. Ayun, so yung terms of, to be honest, I have no problem in terms of compensation and benefits, in terms of incentives. Honestly, na-reach ko naman yung target ko and all. Wala namang problem. Kaya lang, hindi lang ako happy kasi parang yung addition. Naku, sabi ko walang load eh. There's no way I can call him back. I call her back mga kaibigan kasi naka-cellphone po siya unless tumawag siya ulit, which I think will not happen. Ano ba yan? Nakakatawa mga kaibigan, no? Kapag dumating yung pagkakataon na feeling mo, ang laki na nakita mo pero hindi ka masaya sa ginagawa mo. Diba? You have to do at least, diba, the job that you think, diba, is within your passion. And if you do that, money will become natural occurrence. Lagi yan mga kaibigan. Kahit ayaw mo na magkakapera ka. Okay, pinabati ko yung mga taga-caller blend. They're here tonight. Jeffrey Panzer, Michael Ruiz, maligayang bati. May mga naka-makeup dito. Kung bakit? Grandfather kayo na. Diba? May dumating dito mga kaibigan. Nakala ko nga si Halle Berry eh. Sige na. Wow. Yung kanina, yung may event, congratulations po sa mga kanina. Yung mga nanalo, kung sino man kayo, pakanton naman kayo. Sa Shine Moist and the Color Blend, ayan, the Hairstylist and Makeup Artist Competition. Ginawa dyan sa may Star Theater mga kaibigan. The Runway Ready Final Walk. Oh, sosyal. Dapat sumali ako dyan. May caller dialed mga kaibigan. Hello? Hello? Hello, good evening po. Good evening po, Papa Jack. Yes po, ano po order nila? Order? Pizza po ba? First time ko po eh. Pinatulan. Bangag lang. Ano pangalan? Kat po. Kat, yung kanina naputulan, Cathy. Oo. Gulat na ako, sabi ko siya. Paiksi ng paiksi Oo nga. Masyado kasing mahaba yung pangalan, kaya 3 letters lang. Sige. Anyways, Kat, anong ginagawa sa buhay? Yung work ko is more on admin. You are 33. Are you married? No, single. Hangga, parang nalungkot ka lang. Sabi ko, are you married na? Oo. Single.
Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Dahil kayo bukas na parada nga kayo eh. Ang dami ba? And you're calling the show tonight? Yes. Bakit? Kasi po, may gusto akong isik ng advice. Go ahead. Oo, pumuhay pag-ibig ito. Alright, tell me. May crush kasi ako sa office. Ay! Diba? Maganda yan eh. Ano yung tipo, ang sarap pumasok araw-araw sa makikita. Wala pa nga akong absent at wala pa akong Diba? late. Oh my God! Makita ko lang siya. Kailan mo pa naging ano yan? Naging crush? Nung first day ko sa work, Gaano katagal ka na bang nasa work na yan? since November 10. Last year? Yes, So bago ka lang sa company? Yes, bago pa Okay. lang. Tapos, ano siya? Nauna siya sa company? Nauna siya ng month, pero Halos sabay kayo? magkasunod, pero dati na siyang employee doon, tapos parang bumalik lang. Okay. Alright. So, nung kasi admin din, pinakilala ko ng project manager namin, kung sino yung mga team leaders. So, ayun. Nakita ko siya, malayo pa lang. Sabi ko, Ay! Template! Pak! Bet ko si Kuya. Diba? O, pak! Bet Ano ko ba siya. ang nagustuhan mo sa kanya? Yung ideal guy ko, Halimbawa, ano yun? matangkad. Yan, tall! Yeah, tall. Dark Hindi and masyadong never handsome. mind. Tall, hindi masyadong handsome. Kasi pag handsome... Kaya nga, maganda nga, di ba? Oh. Tall, dark, and never mind. Hindi siya dark. Ay, hindi. White siya. Medyo maputi. Medyo lang. Alright. Kumbaga, ang lolo mo ay pasok sa banga sa template Shoot mo. na shoot. Shoot na. Napa-imagine ako dun. Basketball na. Ayun. Tapos, ano siya, supladito. Alam mo bakit gano'n, no? Ang mga girls, nasi-challenge sila pag suplado lalaki sa kanila. Yung mga timong ginawa nyo na ang lahat para magpaganda today, yung mga Yes. inubos mo lahat ng pamanang lipstick ng nanay mo, pero hindi ka pa rin pinapansin. Yes, true lalo. Di ba? Yung pag kinausap ka, ang premise ng usapan ninyo ay within the scope of work lang, walang flirting. Di ba? At Basta. inaantay mo yun, Ten, ha? Yes. O, di ba? Landi mo. Ayun, so, nung una, syempre wala lang kasi pinunta ko doon trabaho eh. Career muna ito. Okay. So, panggabi siya. Then, dalawa kasi kami relyebo kami nung kasama kong lalaki. So, ako yung nilagay sa morning na aabot doon na magmi-meet up yung schedule niya. Sa lubong kayo schedule. Oo, kasi Ilang oras kayo nag-overlap ng time sa office? hindi na actually, mga 1 to 2 hours lang. Okay. Kasi 10 to 6, something. Okay. Tapos, ang pasok ay 7, 7 to 4. Or, Sa Makati ka pumapasok? oo, sa Makati po. Alright. And then, yung mga ginawa nila for the night, yun yung ibigay sa akin. So, yun yung interaction namin nung Okay. panggabi siya. So So yun meron na. talaga kayong dahilan para mag-usap talaga. Oo, pero hindi ganun katagal. So, But question natin. Ito, tanong lang bilang lalaki ha. I just want to know from you. How do you make the most out of your moment? Saglit na kayo mag-uusap. Ano yung mga paraan mo? paraan ko. Siyempre, di ba? May bibigay siya sa yung trabaho, turnover ng kung ano man. What do you do para mapansin ka niya? Nung before, Yung mga tipong papasok ka na walang palda, ganun. hindi naman ganon, kaloka. Ay, Di ba? Kasi pag ginawa mo yun, pansin ka talaga. oh. Guard pala ng building, di na makakapasok. Sa baba pa lang, sisitahin ka na sa building. Sabi ng guard, okay, bawal yan. Ay, Balik. what do you do? Kasi nung dati, since more on work lang talaga, parang kinareer ko siya. Ano ba ngayon, May? Last month lang. Sorry, March. Bago mag-Holy Week. Kinarir mo siya. Yes. Meaning, deliberately you're making efforts, you're doing efforts Yes. para mapansin ka. Single ba siya? Oo, ano siya, nagda-doubt nga ako dun. Single ba talaga to? Kasi, So, hindi kayo friends sa Facebook? wala siyang Facebook. Tuplado mo. Wala siyang Facebook. Yan yung mga gusto kong lalaki. Ayun. Nakilala ba ko yung agawin ko sa'yo? Karirin mo ba? Oo. Tapos, ayun, kinareer ko siya. Bali, hindi kasi ako
yung physically na maano sa maarte sa katawan, bali ginawa ko before mag-Holy Week, a day before the Holy Week, kasi di ba walang pasok ng Thursday, Friday, start nun. Nag-change image ako. Wow. Pagpasok mo na kamalabayan sa ikan. Change image? Yung mga timong naka-ano ka, yung mga skin tone na fit. Hindi naman. Yung formal-formalan. Yung mga naka-latex ka dyan, di ba? Hindi ko carry. Spandex, gano'n. Hindi naman. Hindi ba talaga Yung ano lang, yung magmumukhang babae lang ako. Okay. So, ayun. Nag-makeup ka, gano'n, nagpariband. Hanggang lipstick lang ako. Nagpariband ka. Hindi naman. Medyo kinukulot ka lang yung buhok. Ay, nakakasunog ang kulot-kulot, ha? May straight kasi siya. Huwag yung araw-arawin ng pagkukulot, ha? minsan sa isang linggo lang ang kulot. Para maiba naman. Para maiba naman. Punta ka sa salon sa Makati, akin yan. Magpariband ka. Para kumita naman kami, Nusko. Ay, Nag-ulan, di ba? Matumba lang negosyo. tama. Tapos yun. Meron kaming rainy season promo. Antayin nyo. Ay, sige. Magdadala ko ng maraming friends. Ako magre-reband sa inyo. Anong promo? Ako gagawa. May discount ba yan? Oo naman. Ay, sige. Bet na bet yan. Ayun. So, bigla sila na shock. Kasi from simple to something. So, nagpalda ako. Napansin niya. Napansin niya. Siyempre, napapansin ka. Diba? Yung mga tibok sabi niyo, yung lampshade suot mo. Ay, yung nakalagay sa TV, sinuot niya, mga ganun. Corny ka, corny. Iusin mo yan, baka. Kala ko Ayun. na pag-asa. Tapos, everyday, starting nun, binabati ko siya. Good morning, sir. Kinatanong ko. Okay. Siya naman, siyempre, medyo suplalito. Lang siya. Hindi ka type. Ewan ko yata ako type. Hindi ka bet. Oo, hindi ako bet. Tapos, ayun, kinareer ko siya hanggang April 1. Siya, inaaraw-araw ko siya ng hi, hello, ganon. Tapos, ang ginawa ko, di na ako makatiis. Kasi single naman siya. Sabi ko, ano pa bang hassle dito? Since single ako, why not? Di tinodo ko na. Gumawa ka ng letter. Then, wait. You wrote him a love letter? Yes. At the age of 33? Yes. High school? Di ba? Ang lakas makahayos. Di ba? Kasi kung mga tipong teenager ka, maiintindihan kita. But I am 33 and I would not write a letter. Hindi naman love letter na nobela ito. Card lang na maliit. Note-notan lang. Yes, note-notan. Parang Sarah Geronimo to John Lloyd. Yes. Yung mga pelikula na. Tapos ang envelope malaki. Yung kitang-kita yung envelope. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sir, may ka ba? Kita tayo sa baba. Ano ang sabi mo? Sir, may time ka ba? Ano yung nag-through chat? Sir, may time ka ba? Kita tayo sa baba. Sabi niya, bakit? Sabi ko, sapakin kita sa yun. Magsasapakan tayo sa sabi niya kasi, 15 minutes lang break natin, tapos bababa pa tayo. Tumanggi? Sabi ko, oh my God, walang dating ang ganda mo sa kanya, Ning. Grabe Nagas ang hair ko doon. Tapos sabi niya, bababa pa tayo, kasi 15 minutes lang yung break. Bakit? Ano ba yun? Sabi ko, basta. Sabi ko, 3 o'clock. Kita tayo sa baba. Bumaba naman lolo mo? Hindi nga Kaka-asar. Nag-effort pa ako. Sabi niya, ano pa kasi yun? Ang tawag dyan ay, ngakain bubong. Oo. Dined mo, beautiful. Diba? Oo, tapos lunok tamtax. Hindi siya matutiis. So sabi niya, ano ba yun? Ba't hindi ito na lang? Okay, sa isip-isip ko, sige, mapilit ka. Pinuntahan ko siya, naka-envelope. Sabi ko, sir, nilapag ko sa table niya. Sir, ito yun. Ano to? Lumalis na ako. May hawak-hawak niya. Ang cute ba excited? Ang dami rin nakapansin. Ewan ko lang. Pero nakikita na ako sa'yo. Hindi ko alam kung machichipan ako sa'yo o makikita na ako sa'yo. Diba? But it's I don't know, but it's blonde, it's straightforward. Hindi ko rin alam kasi first time kong ginawa yun. You like him that much? Yeah. Kasi diba, pag gusto mo, gagawa ka ng way. Diba? Ang kanta mo ay yung daram-daram. Alam mo yun? Alam mo yun? Yung ano nga ba yun? Daram. Alam mo yun, 33 ka na eh. Yun nga yung kanta ng isang team leader sa akin eh. Sabi niya, ito yung kanta mo. Yan o. Yan. Yan nga ba? Tama, yan
na yan. Ang title ay Daram-Daram. Daram. Yan na yan. Tuloy mo na. Tapos, binigay ko na sa kanya yon. After work, nabasa niya na eh. So, deadmahan na kami. After work, nag-text siya. Bakit yun ang number mo? Kasi admin nga ako. Kasi group yun. So, sa group namin, ako yung admin sa group namin. Kasama siya dun sa mga team leaders. So, parang ako yung nakikipag-coordinate sa kanila. Tapos sabi niya, pwede ko mahingi number mo sa chat. Ganyan ko, pwede ko mahingi number mo. Sabi ko, sige, binigay ko. Sabi niya, pwede ba kitang tawagan mamaya? Sabi ko, sige. Excited. Medyo na-excite ako Sige. Nung maraming sakit ng tiyan ko. Sabi ko, sige, ito binigay ko. Sabi niya, kaso ako nandito pa sa office, hindi pa ako tapos work. Kasi mag-extend ako. Hindi ako makauwi na on the dot. Hindi ko carry. So, sabi niya, text mo ako kung what time ako pwedeng tumawag. Sige, okay. Hindi nung nakauwi na ako. Text ko si Kuya. Sir, nakauwi na po ako. Sabi niya, maya-maya. Sige, pwede na ba akong tumawag? Okay, sige po. Maya-maya, kinakabahan ako. Oh my God. Tumawag siya. Di, chika-chika ng konti. Sabi niya, maya-maya. Regarding dun sa sulat mo, sa tinatanong, kasi ang sinabi ko. Ano ba nakalagay sa sulat? Ang sabi dun sa sulat, nakalimutan ko. Ang tagal. You're like a coffee. You're like Barako. You're like a coffee that boosts my day. Parang ganon. Parang yung nagpapagising sa umaga kahit hindi mo na kailangan ng coffee. Something like that. Parang mga yan. Basta parang ikaw yung gumigising sa akin kahit gumigising ng umaga ko na parang kape. Yun. Tapos sabi ko, I know you're single. So, can I be your girlfriend? Ginanon ko. Ay, so, talaga may ganun tanong? Yeah, sabi ko, I crush you. I crush you. Nag-get na naman niya yun. Basta naman, I crush you. Sabi ko, before, crush kita. Pero ngayon, like na kita. Can I be your girlfriend? Sabi ko gano'n. Oh my God. Lakasan lang to ng loob. Sabi ko, once in a lifetime lang to. So, sige, go. Yun. Tapos, sabi niya regarding to sa sulat mo. Kasi ganito yun. Sabi niya. Kasi, hindi ako into marriage eh. So, sabi ko, ha? Wow, Marriage? Jowa pala, marriage na yung Sabi ko, jowa ang application ko. Marriage agad? Diba? Ang ganda niya, no? Ang dati, nag-apply ka ng empleyado, ginawa kang owner. Yes! Kaloka ito. Yung mga example ko, parang tanga lang. Sorry, masama pakiramdam ko ba dyan, ha? Tapos? Sabi niya, kasi, diba, ang relationship starts, ang marriage starts with the relationship. Sabi ko, ganun ba? So, sabi ko lang naman girlfriend eh. Nag-uusap kayo nito, hindi ito text, ha? True call. Siya yung tumawag. Alright. Kasi nga, tinatanong niya. So, April 1 yan nangyari. Then, sabi niya, hindi daw kasi siya nililid ni Lord kasi Christian siya. So, devoted siya in Bible. More on a religious type siya. Kasi Christian yung religion niya, ako Catholic. So, conflict. So, pero wala naman sa isip ko yun kasi hindi pa naman kami or kung ano man, it's religion. Iba yung usapan ng religion, iba yung usapan na kayo na as lovers or as person. Iba pa yung segment na yun. So, sabi niya, hindi daw siya nililid ni Lord for that relationship or into marriage. So, sa akin, okay, sige po. Then, naglitanya na siya. Ang dami niya nang sinasabi. Then, afterwards, nagkwentuhan kami. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Or ganun. Sabi niya, sa Fairview. Sabi ko, sir,
nasa labas ka, no? Nasa labas ka ng bahay. Sabi niya, paano malalaman? Kasi narinig ko may tricycle na dumaan. Tawa siya na tawa. Kabangin naman kung bahay nila may kalsada sa loob. Parang nasa labas siya ng bahay. Tapos sabi ko, sir, medyo nawawala ka na. Baka wala na signal kasi wala ng araw. Pareho kasi kami nakasal. sabi niya, hindi, kasi malamok na din. Hindi naman kasi totoo yan. Di ba na pag walang araw, walang signal ang sun. Tumigil ka. Kasi madilim na. Sus ko po. Tapos, ayun, sabi niya, sana daw, hindi daw maging maapektuhan yung relationship namin sa office. Kasi nga, nakikipag-coordinate ako sa kanila. So, ang bottom line, binasted ka niya? Binasted ako. Ay! Tama, binasted niya ako, Dad. Pati kalkal ka na, te. So, moving on, the Dead Mabels na, hindi ko na siya binabati. Kasi syempre, wala na eh. Oo, kasi... Given na kung ano man na meron siya for you. Yes, sabi ko, I need to move on. So, Deadma. Ganun pa rin ako. Ganun pa rin yung attire ko. Pag girl pa rin ako. Yun na. So, tingin-tingin si Kuya. Sino daw kamukha mo artista? Ako? Hindi, nanay mo. Hindi siya sikat na artista eh. Yung sumali dati sa SEQ, kamukha ko daw si Pau Diaz. Pau Diaz? Yes. Kilala ko yun, ate. Kilala mo siya? Oo. Pero hindi siya sumikat. Batch ko yan eh. Oh, talaga. Hindi ko alam eh. Sorry. Tahe. Asan na ba nga siya ngayon? Ewan ko doon. Hindi kami close eh. Basta nung panahon na sumali siya sabi kamukha ko daw. Sabi ko, sige, okay. Bakit lalaki lumabas dito? Pau Diaz, babae yun. Yep, I remember her. Sumali sa SEQ, yeah. Matagal na yun. Ayun, so, di ganun na yung nangyayari. Tapos, alam na nung iba, nagtataka na siya din na madalas na kami nag-uusap sa chat. Like, kasi naka-group yun. Pag nagtatanong ako sa group niya, may nagtitiis na, uy, si sir, uy, si ma'am, bagay, ganon. Basta may marami akong gatong, may fans club pa nga daw sila. Dalawa ang fans club. Isang, pwede ko ba sabihin yung fans club yun? Jetty and Catro, kasi pinag-combine nila yung pangalan. So, yun, sabi nila, tuwan-tuwa sila pag nag-aasaran, nagjo-joke sila. Tapos nag-react siya. So, Jetro pala si Jetro. Oo. Inisip ko, diba? Ano ka ba pinagdugtong diba? Jetro tsaka Catro naman, Jetro. Ang galing mo, amazing. Tapos yun, sabi niya, tuwan-tuwa yung mga bagets. Sabi ko, wow, makabagets naman to, para namang napaka-oldies namin. Hoy, wag kayong ganyan ha, kakabats tayo. Kaya nga eh. Then sabi niya, kasi sinasakyan din niya yung joke. Kasi pag sinabi, sir, sa'yo na lang namin ipapasa yung mga drawings na ibibigay daw sa akin. Tapos sabi sa kanya, sige, kunin niya sa bahay. So, tawanan sila. So, tawanan silang ganon. Then, ayun, more on, nag-aasaran sila. Tapos, sumasakay siya sa joke. Then, etong, hindi ganun ang nangyari in April. Puro piruan lang. Pagdating itong May, may napapansin na ako sa kanya. Bakit madalas na siyang, kinakausap niya na ako sa chat ng hiwalay. Ay! Tapos, yung chat niya is, kunwari magtatanong siya ng work-related, tapos sisingitan niya ng... Banat, gano'n? Oo. Yung mga tibong alam mo nung makilala kita. Hindi, wala namang gano'n. Oh, sorry, hala ko lang. Yung mga miss, gano'n. Bangin ka ba? Naglag ako sa'yo eh. Wala siyang gano'n. Yung parang pahat. Miss, aswang ka ba? Bakit? Wala, mukha eh, gano'n. Naglolokohan. Yung naglolokohan lang na, sir, pwede ka na naman. Kasi tulog-tulog rin pag may time. Nagkagano na lang. Kaya gano'n lang. Tapos later, yung itong mga past few days, last week, consecutive na yung text niya na may something meaning na. Paano may meaning na? Yung halimbawa maulan, tapos traffic, sabihin niya na dapat pag uwi ko, alam mo na,
ko, ay, ano daw? Baka may mga ganong, sabi niya, joke lang daw yun. Sabi ko, joke nga lang, pero bakit parang iba na? Ayan na. Oo, sabi niya, yung konting hawi na lang. Oh, ano yun? Cortina. Konting hawi, cortina. Joke ba yan, te? Sabi niya, joke daw. Tapos tinatanong niya ako, pikon daw ba ako? Sabi ko, hindi naman. Baka ikaw kakupikon. Sabi niya, hindi, ikaw inaalala. So, ibig sabihin na you are having kumbaga, you're communicating na wala nang kinalaman sa work. Wala na. Kumbaga, ang launching point niya na lang para mag-start mag-usap ay yung work, but Okay niya ng work. obviously, hindi yun ang usapan. Oo, iniiba niya later on. Tapos, yung mga text niya na, asan na ba yun? Yung, diba, maulan. Yung mga usual, pag maulan, masarap mag-ano, mga ganon. Yung mga tipong, Kat, ulan ka ba? Bakit? Nabubusot ako eh. Patunga ka ng aral eh. Parang ganito yung banat ngayon, wala nang bawi, pambusit na lang. Tapos may time na sabi niya, nabasa daw siya. Sabi ko, bakit wala ka pang payong? Sabi niya, wala. Di para ka nakakumbasang sisiw. Sabi niya, anong basang sisiw? Sisiw na basa. Di basa. O kaya, Grabe yung mga jokes niyo, ha? o kaya balot. Sabi niya, anong balot? Di mo ba alam ang tsura ng balot? Eh, di ba? Ano? Basa. Mga ganun lang, gaguhan lang. Hoy! Be careful with your words! I'm so sorry kasi sorry po. O tapos? Ayun. Tapos, yung text niya na may massage pa. Ano ba yun? Ba't may massage pa? Kanina. Ay, kahapon. Yung latest. Anong massage? Hindi, kasi sabi niya, not feeling well daw siya. Kailangan daw niya magpamasahe. Sabi ko, edi magpamasahe ko. Sabi niya, may alam ka ba? Edi, sabi ko, di sa wine siya ka pumunta para may buffet, may food. Sa bagay. Oo, para pagkain mo, pagkatapos mo magpamassage, kumain ka, tapos mag-stay ka sa sauna. Ipapansin yung bed, yung ano doon, setup. Sabi niya, saan yun? Sabi ko, sa MOA. Sabi niya, ay, ang layo. Ang arte mo naman ako, choosy ka pa. Sabi ko, sige. Teka lang, alam mo ate, may napansin ako kasi yung mga girls, no? Ikaw itong nanligaw sa kanya, pag pinapansin ka na, ikaw na itong umaarte. Hindi kasi nakaka-confuse, sabi niya. Diba? Ayun naman, diba? I mean, honestly, from the very beginning, yan naman ang gusto mo, pansinin ka niya. I mean, para to reciprocate kahit yung communication lang. Tapos ngayon, parang umaarte ka na. Hindi naman siya umaarte, pero kasi nako-confuse ako. Ano pong gusto niyang palabasin? Ano bang gusto niyang mangyari sa buhay? Kasi napapansin din ng mga katauhan doon sa opisina, hindi siya ganun. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? You know, ate, ipokrita ka. Why naman? Diba? I mean, honestly, look, I will try to explain to you, ate, your situation. You like a guy so much, katrabaho mo, tama? Yes. And honestly, hindi ko alam kung cute o napaka-cheap, but you diba, you went ahead and told the guy gusto mo siya. Deliberately sinabi mo sa kanya, can I be your girlfriend? Tama, mali? Yes. I mean, did you expect him to tell you yes right away? No. No, that's the point. And di ba, eto na yung reaction niya. And you are telling me a story as if it's not a problem. Is it a problem? You have turned dati yung sitwasyon, di ba, into a problem already. I mean, totoo ka? You are that creative, ate, to come up with a problem. Eto yung gusto mo. Okay. So, yun yung naging outcome dahil yun ang gusto kong mangyari. Hindi ba? O, di ba plastic, oh? Ang ka-plastikan talaga kayo talaga nag-invent ng mga girls. Ano? Totoo nga, wala. Ay, nako. Magpakato na lang tayo, mga kaibigan. Ang ka-plastikan kayo nag-invento, girls. Diba ito gusto mo? Gusto mo pansinin ka niya? Tama, mali. Pero... And now, you tell me a story as if it's a problem already na pinapansin ka niya. It's not a problem. You sound as if it's a concern now. You're supposed to be thankful, ate, yan ang gusto mo. Yeah, pero why sending ganong text, ganong messages?
yung may pagkakahalong green jokes na, pero jokes lang daw yun. So, yun yung nagiging confusion ko. Nabuisit ako sa'yo. Ay naman. Di ba? What's your question? Pag ganun ba yung guy, is it just joking or wala lang? Joke lang ba yun or... Ano number niya? Tawagan ko siya. Because honestly, I cannot answer that. Di As a ba? point of, as a guy, No. The thing is, Kat, you wanted, di ba? Nung time na nag-effort ka, na sabihin sa kanya, can I be your girlfriend? Di ba? What you wanted is mapansin ka niya. Ay, di ba? A form of communication between the two of you. Tama, mali? tama. At ito na yon. There is already communication. Kinakausap, I don't know kung nasa ang premise yung usapan ninyo, but there is communication. It's exactly what you wanted. Di ba? Noong time na hindi ka pinapansin, you have a problem. Ngayon pinapansin ka na niya, you have a problem. Ano na? Kasi yung parang Gago talaga. OA? parang sobra naman ata. So parang hindi ko expect na ganun yung treatment niya sa akin. Okay, ganda no, girls. Real talk na lang tayo. I am a guy, alright? And you come up to me, tell me, can you be my boyfriend? Or di ba? Can I be your girlfriend? I mean, honestly, isn't that what you're exactly soliciting from us? Attention? I mean, sana atin nagbigay ka ng note sa kanya, nilagay mo doon, may subtitle sa ilalim, di ba? May ibang captions. Can I be your girlfriend? Pero when you text me, please ha, biblical lang, ano? Ano, di ba? Para walang green jokes. Eh, gago ka pala eh. Sorry naman, I forgot. Diba? Ba't pala nag-note? I mean, you did everything you can para pansinin kanya. As a matter of fact, nagpalda ka pa. Dapat yung mahaba pang samba. Diba? Kayo mga lalaki, nagpalda ka para pansinin ka namin. Ano pinapakita mo sa akin? Palda o legs? Malamang legs. Tapos ngayon, nabiro ka niya ng green joke, nagreklamo ka? Wawa, hipokrita ka rin eh, no? Ang plastic na ito. Di naman. You are! You are! Bawal ka sa Kalabaw eh. Bawal plastic doon. Sa Makati, bawal din. Bawal ka dyan, alas ka dyan. Papel na lang. Diba? Pinansin ka na niya. There is now a form of communication between the two of you. And now you tell me a story as if the communication is now a problem? Eh, yun ang gusto mo, di ba? Pero yung communication kasi... Ate, di ba? Stop! You're being hypocrite. Okay. Ikaw ka ikaw sa kanya ngayon, aarte ka na? Paliliwanag ko to ha. Kasi ang concern mo, biniro ka niya ng green joke, tama? Oo. Alright, ganda mga kaibigan. Ano? And the world is unfair sa mga lalaki sa part na to. Uulitin ko, the world is unfair sa bagay nito sa mga lalaki. Di ba? May mga pranks, mga kaibigan, na kumalat sa internet. I don't know, a few months, di ba, a year ago. Di ba na, dadaan yung sexing babae, tapos i-video nyo lalaki kung titingin o hindi. Pag tumingin, manyak kagad. I mean, come on, that's our nature. We are not dead. Tada ka sexy, malamang titingin kami. I mean, honestly, you expect us not to look? And then you take it against us, our own nature? BS! Di ba nakakaumay yung ganyan? Umay na umay ako. Daming ganyan. That's exactly what you're taking against him. His own nature. Ikaw nagpapansin, ate. Nagpaka-sexy ka. Tama, mali.
Saan ba galing ang word na sexy? Di malamang sex, bobo. Puso mo po, high blood. No! Okay. I'm now calmer. Kalma. Nakatatakot ako. Huwag kang high blood. Naiinis ako eh. Sorry naman. Ayoko pa naman naiinis kasi nagiging cute ako. Wow. Cute. Totoo, ang daming ganyang prank. Di ba? You're going to test yung pagiging lalaki sa lalaki. I mean, come on! That's our nature, mga kaibigan, to appreciate beauty and, di ba, and, ayoko ituloy yung word. Nabanggit ko yung first. Daming ganyan, di ba? You're going to take it against us. That's our nature, mga kaibigan. Eh, mga girls, diba, may magjowa kasama kayo, may dumang nakatupis. Tumingin jowa mo, don't take it against him. Nature niya yan eh. Mga kaibigan, human beings, diba, we are products of our nature and not our nurture. Andaan nyo yan. Noted. Ibang bagay ba kayo tumingin, tupis, sinundan, kinuha number, that's a different story. Pag tumingin, don't take it against your boyfriend. Eh, dumaan eh. Iba naman yung tumitig, di ba, sumunod, sumipol, iba na yun. I mean, that's crossing the boundary. Ang daming ganyan, mga kaibigan. And you're taking it against him, yung kanyang nature, ate. That's his nature. Diba? As a matter of fact, ate, ikaw ang nagbigay sa kanya ng motibo. Ano palagay mo? Ito ano, real talk tayo. Nung time na nagsabi ka sa kanya na can I be your girlfriend? Alam mo ba kung anong pinagdaan ng lalaki? He went home and thought about you. In all aspects, physical, ugali, everything. Malamang napansin niya yung legs mo. Kung may picture ka sa Facebook mo ate na labas pusod mo, tinignan niya yan. Lalaki yan eh. Diba? The guy decided what to like about you. And you take it against him. Who is it? Kapaling kita. Ng bariya. 5 piso mabakat sa mukha mo. Kalma lang po, high blood. Ito na, naiinis lang ako sa'yo ate. Pinansing ka na ng crush mo, maarte ka pa. This is exactly what you wanted and now, pinansing ka, you have a problem? Anak ng toko, ka-plastic ka naman yun. Ano ang green jokes niya ate sa'yo? Yung pag-uwi, nakaano na daw siya. Yung ready na, yung gano'n, sabi maligo, mga gano'n. Ano sabi niya sa'yo? Sabi kayo maligo? Nabastos ka ba niya nung sinabi niya? Hindi, mga gano'n lang naman, mga double meaning. Tapos, minention niya, ba't alam ko daw sagutin. Sabi ko, syempre, ano lang, sinasakyan ko lang naman yung jokes mo. Kasi sabi mo, Wow! He cracked a joke, you reciprocated, and then, you take it against him. sabi niya joke. Oh my God. Ayoko ng kaibigan kasi ugali mo. Mapapatulang ko. Sorry ate, nabusit ako sa'yo ha. Oh, sorry po. Huwag ka po sorry sa akin. Nakakasalanan sa akin ate. You let the guy on, pinansin ka na niya, you having conversations, tapos ikaw gaganyan ka. In the first place, hindi ka na niya mapapansin ate kung hindi ka napapansin. And now that he's talking to you, you have a problem. I'll give you one piece of advice. Okay, ito na. You were asking me the question from a guy's point of view. Alright?
Yes. Alright. It's safe to say the guy's starting to like you. Period. Napansin ka na niya. The difference mga kaibigan between a guy and a girl, ito yan. You girls, generally, you don't know what you want unless it is offered to you. We guys, we don't know what we need unless it's being shown to us. It's exactly what you did. You showed him ate, that he can need you. Tama? So that explains it. Wow. Ano ulit yung reaction mo? That explains it. What? That I showed him what he needs. Okay. Ngayong pinapansin ka na niya, ngayong ka-aarte. Well, hindi ko naman siya inaartehan. Pero, normal lang. The way we communicate is professional. So, this Professional? work-related. Coming up with the note, going to him, inviting him to go downstairs 3 p.m. Professional? I mean, honestly, between the two of you, sino ang unang unprofessional? Break time yun, sir. Ay, Papa Jack. Break time. But still, you are in the premises of your job. Tama mali? Tama, pero... Okay. Jetro, di ba? Po. Jetro, ako na pansinin to. Arte. Kapikon. Nag-text ka, nagre-reply ka. You enjoy the attentions given to you by people you work with. May fans club ka nga 2 grupo, di ba? And you started everything. Kung bakit may mga taong nanunukso sa inyo, ikaw ang nag-umpisa. Kung bakit yung napansin natin you started this, and now that he's talking to you, then you have a problem. Mananawagan ako sa mga girls na may ganitong ugali. Please, don't do this. Sa mga taong crush ninyo at kayo nagpapansin, turn off. Honestly, turn off. Buisit. To be honest. Nagpapansin, tapos pag pinansin, arte ka. Maarte ka ba talaga? Hindi. Cowboy nga ako eh. Talaga? You know what I call yung mga kagaya mo? You are an innocent flirt. Ang tawag dyan ay innocent flirt. I know a lot of you girls would say, dahil ba Papa Jack, nagpahayag yung babae ng ng damdamin niya, pwede nang biruin na may mali siya. That's not the point. The point is you tapped into his attention. Diba? Kasi kung usapan dito, siya nag-approach sa'yo ate. He made all the moves ate. He did all the moves para magkapansinan kayo. Then kampi tayo. Pero hindi.
po, Papa Jack. Wow. Okay na. Kasi yung worry ko, baka ma-high blood ka. Yung worry ko lang yung health mo. Okay. Are you being sarcastic? Alam mo, winuwari ko sa'yo? Ano po? Makikatanda mo yung kaplastikan mo. Walang gamot dyan. Look at. Ganito ano? First of all, nakailang jowa ka na? Dalawa. Ba't ka nag-iwalay nung una? Niwanan ako. Bakit? Nag-abroad, nagkaroon ng iba. Okay, good. Pangalawa, bakit? Ganun din. See? Tignan mo yung pattern. Tignan mo yung pattern, ha? That was 7 years ago. Tignan mo yung pattern. May pattern na. Look at, ganito, ano? Kung magkakadyoba ako ulit, kaya naiinis ako sa'yo kasi do not take it against the guy at his own nature. Nature ng lalaki yan, eh. And you magnify dati yung kanyang nature, ate, to look at you in a different light nung ikaw yung nag-approach sa kanya. Don't take it against him. Kasi ano bang interpretasyon na lalaki sa ginawa mo? Pag sinabi mo sa kanya, ano ba yung mga binibiro na ng bastos? Ano sabihin ng lalaki? Uy, ikaw ito nagpapansin sa akin, eh. Ito naman. Di ba? You were that eager at najuwain ka niya. And now that he's giving you attention, you have a problem. Iwasan mo na yan. Nakakaya sa'yo. Binibiro ka niya na may mali siya. Yan, iwasan mo na yan. Okay. Kung nakahanda ba si Jethro, what do you wanna tell him? Kung may gusto siya talaga, be sincere. Tuloy mo. Ano pa? Ayan po. Thank you for calling. Okay po. Thank you. Plastic. Sorry mga girls, ha. I know a lot of you would hate me for what I said, but it's the reality. Nagkapansin ka, pinansin ka, nagkakalit ka. Katangahan yan. Iinis ako sa ganyan. Alam niyo, ang dami kong kilalang ganito. And I'm not lawyering all the guys. I am not acting this way kasi gusto kong pagtanggol ng mga lalaki. I'm teaching you how to understand your men. Diba? May mga kilala akong girlfriends na magtatanong deliberately sa kanilang jowa, maganda ba to? And then pag sabagot yung lalaki ng maganda, aawayin nyo. Nagagandahan ka, ganun. Gusto mo na, may kung gusto ka. Diba? So automatically, para lang alam nyo mga kaibigan, para alam nyo na alam namin to. So normally, when you ask a guy kung maganda ba to, whether you're pertaining to a friend or a random girl, di ba? Anong sabihin lalaki? Sakto lang. Di, pangit, paputi lang, ganun. A guy, di ba, that guy will be compelled to lie. Why? Kasi you are gonna take it against him. Magsisinungaling yung lalaki. Di ba? And that's a very, very big stupidity. Don't take it against your boyfriend, your husband, di ba? If he, as a human being, can appreciate beauty. That's nature, mga kaibigan. That's the hardwiring of our brains. Sus garbanzos.
Hello po sa lahat ng mga babaeng galit sa akin. Di ba? Lalo yung mga babaeng walang tiwala sa sariling kaibigan. Inad mo yung friend ko? Oo. Ba't mo nalike yung picture niya? So? Ano? Nagtaksil na ako, ganun. Diba? Diba, ano? Daming galit sa akin, sorry. Patawarin niyo na ako. Si Joy Lalo nakaantabay, mga kaibigan. O, reactions dali. I will read your reactions. Joy Lalo, hi. Welcome back, Balakubak. Kaarte ng caller. Babae ito, ha. O, tinan nyo. Oo nga, Papa Jack. Babae nag-invento ng kaplastikan. I mean, mga kaibigan, I'm sorry for this. Ano? This is where it becomes wrong. Aalis kayo ng bahay. I'm sorry for this. Real talk lang, mga kaibigan. Aalis ka ng bahay, sobrang iksi ng shorts mo. Kita na yung kalahati ng puwetan mo. Naka-spaghetti ka. Pag sinipulang ka ng lalaki sa kanto, and we have a rule against it, I am not actually pro. I am anti that rule. Di ba? Aalis ka ng bahay, seductive yung suot mo, pag napituhan ka, oh my God. Now we have a problem. You are soliciting attention. To be honest. Kung pupunta ka ng pool, resort, at maiksi ang suot mo, I would understand you. Pupunta ka sa kaya ng gym, maiksi short mo, pag nasipulang ka, of course, mali. Pero ba't mo sinuot kaya masipulang ka? It's nature. Ay, naku talaga, sus garbanzos. Tamang, maraming galit sa akin. Diba? Pupunta ka sa siksikang bus. Naka-plunging neckline ka. Pag tinignan ng lalaki ang kalahati ng cleavage mo, manyak, gaganong ka. Alam mo, siksikan eh. Pato sinuot. Sabihin nyo, kasi nga, dapat di kahit na wag tumingin. That's nature, mga kaibigan. Alam nyo ba, lalaki takot magsalita nito. Di ba? Takot sabihin ng mga lalaki to. Wala ba ako nakita tanggol sa nature ng mga lalaki sa bagay na to? You take it against us, our own nature. Come on. It's a different thing, mga kaibigan, when we cross the boundary. Magkaiba na yan. Di ba? Magkaiba na yan. Ibang usapan yan. That's wrong. Raping someone, that's wrong. Hipo, that's wrong. I am completely against that. Baka sabi nyo, kinakampihan ko. But attention, yung attention, mga kaibigan. Di ba nagsuot ka ng mexi? Ano bang hinahanap mo? Attention. Ano ba? Yung totoo lang. Di ba? Nagsuot ka ng ng kalahati yung naka-cleavage ka. Ano bang hinahanap mo? Hindi ba attention? Sus talaga. Nagpapansin ka, pinansin ka, nagagalit ka, plastic. Sabi ni Sanka, gusto lang ata niyang irespeto lang siya kahit siya pa ang nanligaw. That's the point. Yung lalaki, mga kaibigan, nag-text ng naughty o nag-reply siya eh. Nag-reply, nag-reciprocate ka eh. Ngayon lumalim yung usapan kasi, di ba, nag-reciprocate ka sa sa text sa'yo na may mali siya, may problema ka na. I mean, girls, you deserve all the respect in the world. Don't get me wrong. I am not a disrespectful guy to girls. I am a gentleman. Just so you know. Gentleman po ako sa mga babae. Diba? But then again, you have to understand nature yan eh. Iris ba kayo sa akin? Galit na kayo? Ha?
Ay, naku. Mga comments dito. Teka na. Opo. Ang daw? Ang pogi mo po. Ang ganang reaction, ha? Gusto ko yan. Papa Jack, sana may rules na pag corny ang joke, sampalin. Ano naman? Gusto ko ng reaction. Wait lang. Ay. Wait lang, mapasa ko ng reaction. Ito na. Papa Jack, nowadays kasi, even balot na balot, kasi nasipulang ka pa rin. Diba? Catcalls everywhere. Well, that's wrong. That is wrong. Diba? Pag ganyan ang ginawa ng lalaki sa inyo, mga kaibigan, yung tipong wala kang ginagawa masama, balot na balot ka, ayos ka magdamit, at sinipulan ka, ako hasampal sa lalaking yan. Magsama tayong dalawa. Diba? But if you're dressed up provocatively at nasipulan ka, come on, be fair. Diba? Diba? Be fair. Ulitin ka mga kaibigan, ha? Alright? Ibang usapan yung merong manifestation ng pagiging bastos. Ano? May ano nga to. Tawagan niyo ako mga kaibigan over 8326171 or 1-810-100-5683. Alright? Tawagan niyo ako, dali na. Pag-donate kayo na, mabili ko ng kotse. Ay, ano ba yun? Sorry. Tawag na dali over 8326171 or 1-810-100-5683. I'd like to say hi to all my visitors tonight. Maraming salamat sa lahat naman nakaantabay sa ating mga kaibigan sa Mandakot ng Kapuluan. Welcome to the show. Hope you guys are enjoying the evening with me. It's a rainy Wednesday evening, May 25th, 2016. 5 days more to go. Sweldo na mga kaibigan. Sa mga may trabaho, sa mga walang trabaho, di wag walang sweldo. Pabati na muna kapag magwala at mga nasa booth ngayon. Pabati naman sa lahat ng Batang Sentral na sa mag-asawang Lou at Marlon Pedroso. Sino to? Okay. Sa ano to? Sa PGES Batch 94. Sa Tambay sa Lugawan, Imelda, Emerose, Gilbert, Oliver, Galang, Kat, Yvette, Albert, Joy, Ludi, Asuncion, Olivia, and Marilen. Maraming salamat. Light and Salt, Cherish Weddings and Events by Chean. Hilario, maligayang pakikinig po. Pamplona Family, ang Medoylan Family. Sa lahat ng mga taga Bicol. Asikog. Ano to? Ayun na to. Ano ba yun? Bakit ang sulat? Santo Tomas Family sa Bulacan K-Pop Family of Lyceum, Barsabal Family, Alcanar Family ng Bulacan, Apex 8 Studio Incorporated. Ito ba yan? Maligayang pakikinig po. Yung mga mga taga-health club sa Shangri-La, maligayang pakikinig po sa inyo. Isang club nyo, andito ngayon, malamang bukas po ito, hindi makakapasok. Tapos yung kasamahan ko, ayan, akong pulis. Paalis pala, ano to? Paalis bukas, papuntang UAE. Si Don Alfonso, sino to? Papuntang UAE? Bukas? Anong oras? Mag-imbaki ka na, dali umuwi ka na doon. Lauren Kes. Don Alfonso Lorenquez from North Cotabato. Anong gagawin mo sa ano? Work? Good luck, brother. Congratulations, Mr. Cedric Eliponga. Yan, the grand winner. Yung kanina sa yung makeup competition. Greet ko lang po yung mga
mga kasama ko sa apartment, sina Mami, Kylie Joy Torres, Joshua, Daddy, Raylan Paredes, John Ostan, Christian Jason Daguhoy, JR, Raimundo, and Jomar Into. Maligayang bati po. We have a caller, si Shilen Shilen to? Diyos ko pa, ano na itulog yung E. Hello? Hello po. Anong pangalan mo? Aisilin po. Spell mo nga. Aicelyn. O ano tulog nung E? Silent E po. Ha? Silent E. Silent E pala, bakit nilagay niyo ba? Silent E? Opo. Ang pangalan mo ay Aisilin pero may E pero walang gamit? Ha? Din po kasi binigay sa ng mother ko. Ano ba yan? Anyways, sige na paglilingkod ko sa'yo. Papa Jack po, kasi po yung boyfriend ko, actually po 1 year and 4 months na po kami. And yung ex po kasi niya, nagkita po sila sa bar. Kasi po, birthday po nung kaklase nila nung college year po nila. Ang nangyari po, nagkaroon po sila ng one night stand. So, after 1 month po, nalaman po niya na pregnant po yung babae. Kasalukuyan po ng relationship namin. Okay. So, nakabuntis siya. Opo. At nalaman niyang buntis yung girl nung kayo na. Opo. Ganun lang kasimple, no? Sige. And after din po nun, nag-usap naman po kami dalawa. Pero parang ayaw po niya laging pag-usapan. Then, lagi po niya change yung topic pag doon na po napupunta yung topic namin. Okay. Ilang buwan na yung tiyan ng babae? Running 2 months po. Mag 2 months na. Okay. Kayo, gaano katagal na kayo? 1 year and 4 months po. Teka nga ulit, naguluhan ako. Paano niyo nabuntis ng 2 months kayo ng 1 year? Ano po, nung last February po ata yun, nag-bar po sila ng mga kaklase niya. Then, Okay. Akala ko naman nalaman niyang buntis yung girl nung naging kayo. So nakabuntis pala yung boyfriend mo habang kayo. Opo, Yung girl ay kaklase ni, no? nung boyfriend ko po. Alright. Then, Paanong paghingi ng tawad ang ginawa ng girl? actually po, Nung lalaki sa'yo? hindi po siya actually nag-sorry sa akin. Ha? Try ko pong mag-open ng conversation about doon, pero ayaw po niya. Nakabuntis siya ng ibang girl? At ayaw niyang pag-usapan? Opo, And you have an active relationship right now? ganun na nga po. Ilang taon na yung lalaki? 23 po. Kilala ba na magulang mo yan? Opo. Alam na magulang mo yung nangyari? Opo. Then, in-advise nga po sa akin ng mother ko na mag-open nga po kami ng conversation sa isa't isa about doon. Pero, siya po yung ayaw. Nalasing ba siya? Wala man lang ganon? Hindi ko rin po alam. Pero, ang sabi po sa akin ng best friend niya, para daw pong inakit daw po ng babae kasi ex din daw po niya yun. What's your question here? Madali yan, sagot sa tanong mo. Ano po yung pwede kong gawin? Makikipaghiwalay ka ngayon. Kasi right now. Makikipaghiwalay ka ngayon. This guy does not and will never deserve you. Diba? Opo. Tinatry ko naman pong i-reach out yung problem niya about sa relasyon namin din. Pero siya lang din po yung ayaw mag-open. So, parang iniisip ko din po, parang lumalabo na yung relasyon namin. Pero andun pa rin siya, nakahawak pa rin sa relasyon namin. Ayaw din po niya pakawak. No, it's not his decision. It is your decision. Then, yung last time... Ate, Opo. hindi kailangan ng paliwanag dito. Opo. Yung last time... No, makikipaghiwalay ka. Opo. Actually po, napag-usapan din po namin. Pero, Naka-loudspeaker ka ba? po? Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Sadya po malakas na po yung boses ko. Okay, sige. Last week lang din po napag-usapan din po namin. Kasi totally po talagang nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero ayaw po niya. Ayaw po niyang tanggapin. Then lagi din po siya nasa... Ate, hindi mo kailangan magpaalam sa kanya.
Makipag-iwalay ka. Kasi ate, unang-una sa lahat, ganito, ano? Magkakaroon na ng baby. Opo. Tama? Opo. And that will complicate a lot of things. Second, dati, actually first nga, he cheated on you. Had sex with somebody else while you were together. Opo. Tama? Opo. So parang hawa mo na ate, give yourself the gift of dignity. Alright? Opo. Kapag iwalay ka. Madali to. Gusto mo ba ng ganyan lalaki, ate? Nakagawa ng pagkakamali will not even have the guts, ate. At least, di ba? Or yung kahihiyan na mangingin ng sorry sa let alone explain what happened. Ay, ayoko pa ng ganun, Papa Jack. O, makipag-iwalay ka. Hindi mo kailangan magpaalam. Bait nga ng magulang mo eh. Actually, pag nagalit po yung father ko nang nalaman po yun din. Makakalain mo, boyfriend mo nakapunis sa iba? Diba sana usapan dito, ate, kung marunong magpaliwanag yung lalaki niya. At kahit marunong magpaliwanag, di ba? Opo. Kasi po, actually po lahat po ng tanong ko sa kanya hindi niya nasasagot. Pero yung mga kaibigan niya nasasagot po. Ate, hindi na kailangan ng kahit ano pang ano. Sagot ng kahit sino dito. Makipag-iwalay ka na. Hindi ko na hindi talaga lubos maisip na gagawin niya. Ate, nagawa na niya. Buntis na yung girl 2 months. Ang hirap. Di ba? Opo. Makipag-iwalay ka na. Walang ibang sagot dito. This is a very, very easy question to answer. Kasi po, Papa Jack, parang hindi ko po kaya. It's the right thing to do, ate. Not because you love him that much doesn't mean you have to be with him. He cheated on you, ate. He did not just go ahead, ate, and texted someone or nakipag-coffee with someone. He had sex with someone. At hindi yun doon, ate. Buti sana kung yun ang nangyari. Maybe, di ba, there's a way for us to negotiate, ate, baka pwedeng matuloy ang relasyon niya. Pero nakabuntis siya eh. Huwag ka maniniwala, ate, na inakit lang siya. Di ba? At hindi niya alam ang ginagawa. Ginusto niya yan. Alright? Opo. Makipag-iwalay ka sa kanya. 1 year and 2 months pa lang kayo. Don't ever think that you cannot leave, ate, or mamamatay ka pag nawala yan sa buhay mo. Kasi po, lagi pong nung pinag-usapan po namin about the breakup, ang hinihingi na po niya sa akin, trust din Ate, trust? po. Nakabuntis ng iba nang hingi ng trust? Dapat ngayon ang ginamit niya, ate, kaya parang di sila nakabuntis. Di ba? Opo. Please, ate, nagkaroon ka ng jowang manyak. Dapat hindi mo kasi nasapok eh. Nagkajowa ka ng manyak, parang awa mo na, ate. Baka gusto mo namang regalo ng sarili mo ng respeto, ate. Dignidad naman konti, ate. Please. Oh my God, nag-text siya sa akin. Nag-text sa'yo? Ano sa? Pakibasa nga. Yung sabi po niya, bakit ko daw po ginagawa to? Tumawag pa daw po ako sa iyo. Wow, bro, tarantado ka rin eh, no? Halika nga rin, sapukin kita ngayon. Manyak yung hayop na yan. Diba, alam mo, ganito, ano? Kung ang kwento rito, Aislinn, Papa Jack, yung boyfriend ko nakabuntis ng ibang babae, grabe po yung pag-isisi niya, hingi ng tawad. Imagine mo, nakabuntis ng iba na hindi nga marunong, ate, magsabi sa'yo kung ano nangyari. When you ask him about what happened, ate, inililigaw niya yung kwento. How can you forgive someone who's not even willing, ate, para humingi ng tawad sa'yo? And now, meron siyang apog na magsabi sa'yo, ba't mo ginagawa to?
Actually, many times na din ko na din pong sinabihan siya na napapagod na. That guy has got no respect for you. That guy, ate, do not value you as a girl. That guy is a moronic, stupid guy para maging boyfriend mo pa. What is his first name? Patrick po. Hoy Patrick, panagutawin na buntis mo, manyak ka! Batman, batang manyak. Ultraman, ultramanyak. Ikaw ate, isa ka pang tanga. You are 18 years old. Alam mo na ang tama't mali. You have a boyfriend ate who had sex with another girl. Di ba? At hindi lang yun ate, nakabuntis. Can you imagine ate, anong pakiramdam ng babaeng yun? At may bata nang parating. Caitlyn, do not ever think na siya ang pinakahuling lalaki sa mundong ito. Makipag-iwalay ka na dyan. At humingi ka ng tawad sa magulang mo. Bago pa ikaw mabuntis niyan. Yung about din po kasi doon sa sex na yan, siguro po, isa din po siguro sa reason yan kaya niya ginawa. Kasi po, talaga pong inano ko po sa kanya na no sex policy po kasi Okay, stop. Dahil hindi mo siya napagbigyan to have sex with you or make love with you, di ba? That doesn't mean he is allowed to do that with someone else and he can get away with it. Because honestly mga kaibigan, pag nagka-jowa kayo girls, it's not a mandatory thing for you to have sex with your boyfriend. And you tolerate him? Dahil walang nangyayari sa inyo? Ate, intindi mo na ginawa niya sa iba? po. Many times na din po ang sinabi sa kanya. No, stop. You are gonna stop ate, ano man na magitin sa inyo ngayong gabi. Tama na to. Humingi ka ng tawad sa magulang mo ate. For being a stupid daughter. Anong course mo? Political science po. Dapat di ka humingi ng payo sa akin. Diba? Dapat di ka humingi ng payo. Dapat napakadali na. But anyway, puso kasi yan, di ba? Mahirap kalaban. Tama? Apo. And I believe you called my show because you think I can tell you something. Apo. Right? Apo. And I'm telling you ate, makikipag-iwalay ka dyan. Ngayon, nag-text pa ba siya? Apo. Anong sabi? Pag-usapan daw na. Ay, hindi! Doon. Ay, Patrick, ikaw, tarantado kang gago ka, demonyito ka, panagutan mo yun. Doon ako, saan mo, yung babae na bunis mo. Manyak. Ina-approach ko naman po kasi siya. Ate, wag na. Imagine mo, ikaw yung niloko, ikaw pa ang nakikiusap na ipaliwanag sa'yo kung bakit kanya niloko. Kasi Papa Jack, hindi ko na din po kasi alam kung You are gonna say sorry thing. Ate, wala nang paliwanag ito. Huwag kang mag-alala, you are not going to evaporate and die pag nawala yan sa buhay mo. As a matter of fact, masasaya ang buhay mo pag nawala yung lalaki yan sa buhay mo. ang sakit ko kasi Papa Jack. Bakit kailangan niya maghanap ng iba? Ate, wala sa... Manyak nga kasi. Ano ba? Tanong ka ng tanong. Ang linaw naman. Niloko ka niya. Di ba? Magpaliwanag na lang ate sa'yo. Di ba? Ano man lang yung paliwanag sa'yo? Magamaan man lang yung kasalanan na gawa. Hindi mo naiisip, di ba? Hindi ka napapa-imagine sa gabi at hinuubaran niya ng panty yung babae. Nakaubad silang dalawa magkapatong habang jowa mo siya. And this guy, di ba, does not even want to talk about it. I mean, okay lang sa'yo talaga to? Hindi po. Kasi yun, sinabihan din po niya ako nung nalaman ko na hindi daw po niya papanagutan yung babae. O, isa pang gago. Patrick, di ba? Apo. Taga saan yung gago niyan? Anong work niyan? Sa Mandaluyong po. Anong work niyan? Sa SM po. Sa? SM. Sa SM.
Oo, hahanapin ko yan, ha? Dahil Mandaluyong, SM ano? Opo. Mega Mall? Hypermarket? Konti pa. SM Conti pa. Saan to? Medyo malapit sa may upper market. Santa Mesa? Opo. Anong department? Para malaman niya, mayabang tong gagong to. Nakabuntis ka, hindi mapanagutan? Ha? Dapat di mga ginagawa ng batas, mga kaibigan. Yung mga lalaki nakabuntis, ayaw panagutan, dapat ginagawa ng ano yan. Yung harsher punishment. Diba? Punishment na yung tipo ka ano, hasapakin ng ano, ng chinela sa may tamtax. Diba? Opo. Ito dapat, ay nako. Wala akong katsak, ay nako. Aiseline, Opo. Iha, save your future. Save your future, ate. Nag-text po siya ulit, Papa Jack. Anong sabi? Magharap-harap daw po kami tatlo nung ex niya. You don't have to. Buntis niya. Ate, you don't have to. Hindi mo kailangang isubo ang sarili mo sa ganyang kagulong sitwasyon. You can just walk away from this stupid guy. You can just walk away from this stupid and moronic guy. Hindi mo kailangan. Para ano? Para lalong saktan yung girl? Para sabihin sa girl niya mapanagutan, muna siya babae? Babae ka rin, dapat alam ang pakiramdam yan. Opo. Di ba? Opo. Oh, paalam ate. Say sorry, thank you, and goodbye. Sorry kung gagawin ko to, pero kasi siguro ito din yung best way para malaman mo din yung kung ano yung mali mo, then kung yung ano yung dapat panagutan mo sa buhay mo. And thank you sa mga panahon na pinasaya mo ko, na magkasama tayo. Kahit na madalas nag-aaway tayo, pinaramdam mo pa rin sa akin na lagi ka nandyan. Hindi mo ko pinapabayaan. But then again, ginawa mo pa rin yung isang bagay na pinakaayaw ko na sa lahat. So, thank you kasi naging parte ka ng buhay mo, naging parte din ako ng buhay mo. And goodbye. Kasi I think this is the best way para maharap mo yung kung ano yung dapat harapin sa buhay mo ngayon as to becoming a father. Yun lang po, Papa Jack. Paano niya makikipag-break? Hindi ko narinig. Break na tayo. Thank you and goodbye. Nag-text pa ba? Hindi pa po. Ilan ang barkada mo? Actually po lahat nasa Makati. Ha? Nasa Makati po halos lahat. Ilan? 14. Ang dami nyo. Dami. Sobra. Ang batchmate ko nung... Huwag naman buong klase atin. Bigyan kita 5 Radullocan ticket sa Star City, ha? Mag-Star City ka na lang at kalimutan mo na yung hayop na yan. I have one condition. Apo. Hindi kasama yung lalaking yan. Huwag mong balikan yan. Promise me. Apo. Nag-text pa ba ulit yan? Wait lang po. Kakapasok lang po. Ano sabi? Seryoso na daw po talaga ako dun. Yep. Pipilitin kita. Look, Aiseline, the only reason why you are calling my show tonight is because you believed I can tell you something, or maybe I can convince you to do something that you cannot do for yourself. Apo. Especially, di ba? And that is making the right decision. Mga kaibigan, yung right decision, it's not always an okay decision. Sometimes, the right decisions, mga kaibigan, are the most painful ones. But mind you, ate, it's still the right decision. So do the right thing. Okay? Apo.
Salamat sa pagtawag, ate. I will pray for you. Diyan ka lang sa kabilang line. Kakausapin ka ni Aaron. Kukunin niya yung number mo, kunin mo yung number niya. And you're gonna coordinate with him kung kailan mo kukunin yung ticket, okay? Okay po. Huwag mong pupuntahan yung ticket dito nang hindi niya alam na darating ka kasi pag dumating ka na walang masabi nga, wala kang makukuha. Okay po. Okay? Thank you po. Opo. Starting today, ate, single ka na. Hoy, Patrick, panagutan mo yung nabuntis mo. Huwag kang humarap, ate, pag di ba nagharap-harap ka, hindi mo kailangan niya. You don't need that kind of stress in your life. Alright? Opo. Alright. Diyan ka lang, stay on the line. Okay po. I received a message here, mga kaibigan. This is with regards to the first caller kanina. Si Kat. Oh, yung inaway ko. This is from Abigail. Ayaw ko na basahin yung pangalan niya. Sabi niya dito, that is not true, Papa Jack. What you said about women, well, what women wear and their need for attention. What we wear does not equate our need for attention. Limiting a woman's wardrobe does not equate to protection and valuing women as well. Rape and catcalling does not happen because of what women are wearing. Rape and catcalling happens because of some people's unrestrained sexual desire, sexual frustration, urge to control, sense of insecurity, and unwillingness to accept women who disturb the balance of power. Di ko alam bakit nauwi sa ganun. Ano na yan? Maganda lang pakinggan? Whenever I run, I wear shorts and sandals because those are what I'm comfortable wearing and I get catcalled. Do I have to wear sweatshirt and jogging pants when it's 32 degrees out and I'm running half marathon? Lakas ng baga mo, ha? Just so I don't get catcalled, I wear shorts not because I am in need of other people's attention. Just you'd also get a sense of that. Well, ganito yan, ano? If you get catcalls nang tumatakbo ka